Mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Andito po dito tayo sa ating gawain. Genesis 9 po tayo. Akin pong babasahin ay mula po sa Genesis 1 hanggang verse 4 po. Ang sinasabi po dito, binasbasan ng Diyos si Noe at ang mga anak niya. At sinabi, magkakaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat kayo sa buong mundo. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, ang mga lumalakad, lumilipad, gumagapang, at mga nakatira sa tubig. Kayo ang maghahari sa kanilang lahat. Makakakain na kayo ngayon ng mga hayop na ibinibigay ko sa inyo na mga pananim na makakain, pero huwag ninyong kakainin ng hayop na ay hindi lumalabas ang dugo, dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. Amen. Dito po sa talata pong ito ay makikita po natin na dahil po ito po ay muli pong panimula sa pamilya po ni Noe na inutos muli sa kanila po ng Panginoon na magparami po yung kanilang angkan at punuin po at mangalat kayo sa buong mundo. At dito naman po sa verse 2, sinabi po dito, matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, ang mga lumalakad, lumilipad, gumagapang, at mga nakatira sa tubig. Kayo ang maghahari sa lahat. Ito po makikita po natin na ito po ay kapansin-pansin po talaga. Kung titingnan po natin na matatakot sa atin po ang lahat ng mga hayop. Kung isipin po natin, ito po ay talaga pong kapansin-pansin. Dahil malaki po talaga ang posibilidad na ito po ang isang epekto na nangyari noong pong nagkasala ang tao. Na nagkaroon po ng puwang o gitna ang mga tao at hayop. Sa katulad na lang po ni Cain, pinatay po niya ang kanyang nakakabatang kapatid, at ito pong si Lamech na lahi ni Cain ay pinaday din sila ng 2 tao. At ganun nga po ang nangyari sa mga tao dahil po sa kasalanan ang mga hayop ay nagkaroon din po ng hindi po magandang relasyon sa isa't isa tungo po sa tao para nagkaroon po ng violence between man and animal. At dito po natin makikita na ang grasya po ng Diyos ay patungo po sa ating mga tao, na nilagyan po tayo ng Panginoon Diyos ng pag-iitan sa between po ng tao at mga hayop po. Ito po ay isang ebidensya na grasya po ng Panginoon Diyos sa atin. At dito naman po sa verse 3, makikita po natin, makakain na kayo ng mga hayop, bibigay ko ito sa inyo bilang pagkain, kagaya ng mga ibinigay ko sa inyo ng mga pananim na makakain. Kasi nung una po talaga, ang kinakain po talaga ng mga tao sa sanlibutan ay puro mga dahon po, mga galing po sa mga puno. Kaya po dito pinahintulutan na po ng Panginoon Diyos na pwede na pong kumain ng ang mga tao ng mga hayop. Ngunit wala pong itinuro ang Panginoon Diyos na tayo ay maaaring pumatay ng hayop dahil lang sa gusto po natin pumatay. At ito naman po sa verse 4, pero huwag ninyong kakainin ng hayop ng mamamatay ay hindi lumalabas ang dugo, dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. Dito po sa verse 4, makikita po natin dito na bawal kumain po ng fresh blood ang mga tao. Sinabi po sa talatang ito, ang mga dugo ay kumakatawan po sa buhay, dahil ang dugo po ay simbolo dahil po ang dugo po ay simbolo sa buhay. Sa buhay, ito po ang dahilan kung bakit hindi tayo pinapayagan ng Diyos at sinabihan po ng Panginoon Diyos ang kanin na Noe na hindi pwede
kumain ng dugo. At dito nga po makikita natin sa Levitico chapter 17 sa Levitico chapter 17 verse 11 and 12 po, ang sinasabi po dito, sapagkat ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo, at inuutos sa inyo ng Panginoon na ang dugo ay gamitin ninyo bilang pantubos sa inyong mga kasalanan. Dahil ang dugo ang nagbibigay ng buhay, ang siyang pantubos ng mga tao sa kanyang mga kasalanan. Amen. So, ibig sabihin po, ang dugo po ng hayop ay ginagamit natin upang sa pangtubos po ng mga kasalanan. Ang dugo po ay gamit upang takip po sa ating mga kasalanan. Katulad po ng unang panahon, nagkukan muna po sila ng dugo, aalay po sila ng dugo para po matubos po yung ating mga kasalanan. So, salamat po and God bless po sa ating lahat. Magandang pagpapalang gabi po, RCCI family. Ako po ay naatas ng bumasa sa Genesis chapter 9 verse, para kay Hermelina, babasahin ko na rin po verses 5 to 10. Ang sabi rito sa verses 5, sisingilin ko ang sinamang papatay sa inyo, kahit ang mga hayop, sisingilin ko ang sinamang papatay sa kanyang kapwa. Ang sinamang pumatay sa kanyang kapwa ay papatayin din ng kanyang kapwa, sapagkat ang tao ay ginawa ng Diyos na kawangis niya. Ngayon, magkakaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat sa buong mundo. Sinabi pa ng Diyos kay Noe at sa mga anak niya, ito ang kasunduan ko sa inyo at sa mga lahi ninyo, at sa lahat ng nabubuhay sa mundo, pati sa lahat ng hayop na naging kasama ninyo sa barko. Hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay sa pamamagitan ng baha, at wala ng baha na mangyayari pa para malipol ang mundo. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita. God bless you all. Magandang gabi po. Share ko po ngayon ay Genesis chapter 9 verse 11 and 12. At aking pagtitibayin ng aking tipan sa inyo, ni hindi ko lilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha, ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa. At sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Genesis chapter 9 verses 13 to 15 na sinasabi, I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. 14, and it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud. 15, and I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh, and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh. Amen. So sa Tagalog po, ito po ang sinasabi, ang aking baghari ay inilalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. 14, at mangyayari pagkat ako'y magbababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa na makikita ang baghari sa alapaap. 15, at alalahanin ko ang aking tipan na inilagda ko sa akin at sa inyo at sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman, at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol ng lahat ng laman. Amen. So, purihin po natin ang ating Panginoon. Napakatunay po talaga ng kanyang mga salita. So, magandang gabi po and God bless everyone. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Genesis chapter 9 verses 16 to 18. Sabi po dito, when the rainbow is in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is on the earth. God said to Noah, this is the sign of the covenant that I have established between me and all flesh that is on the earth. The sons of Noah who went forth from the ark were Shem, Ham, and Japheth. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So dito po sinasabi na yung rainbow ang simbolo
ng kasunduan ni Lord at ng tao, na hindi na niya muling gagawain at ipapahintulot yung ganong klase ng pagbabaha upang malipol lahat ng buhay sa mundo. So, maaasahan po natin talaga na tapat ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ang rainbow po ay nagsisimbolo yan ng bagong umpisa, bagong buhay, bagong pag-asa, na makikita natin yung kapatawaran ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi na there's a rainbow after the rain. So po, makikita natin na pagkatapos ng pag-ulan, meron talaga tayong rainbow na makikita. Sa kabila ng mga pagsubok natin sa buhay, yung mga unos na pinagdadaanan natin, lagi nating isipin ang mga pangako ng ating Panginoon, na kapag nakakita ka ng rainbow, ako'y napatawad ni Lord, at itong simbolo ng bagong pag-asa, ng bagong buhay, ng bagong panimula, na sa kabila ng pagkakasala at pagkukulang, laging merong nakahandang kapatawaran sa ang Panginoon para po sa atin. So, ang hirap maiintindihan natin, no? Dahil sa Bible, napakadami po pala na symbolic yung mga ginagamit ni Lord dito. Meron pong mga yung dove, meron mga bagay, yung dove, yung olive leaf, meron ngayon naman itong rainbow, meron din mga numbers, number 40, number 7, yan na po yung mga na-encounter ko. At alam ko po sa susunod pa po nating pagbabasa, marami pa po na makikita tayo na mga ginagamit ng Panginoon na magsisimbolo, na binibigyan niya po ng ibang pakahulugan. So mahirap po lang nating basta mauunawaan, pero sabi nga sa Isaiah 55 verse 9, "For my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts," sabi ng Panginoon. Mahirap talaga nating mauunawaan at maiintindihan, pero ang isa lang ang sigurado po natin, laging tapat ang Panginoon sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. Yun lamang po, at magandang gabi po sa ating lahat. God bless everyone. Magandang gabi, Redeemers family. Ang babasahin ko po ito ay para kay Mark. From Genesis chapter 9 verses 19 and 21. Ito po ang nakasaad. Ang tatlong ito ang pinagmulan ng lahat ng tao sa daigdig. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. Minsan umiinom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad sa loob ng kanyang tolda. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa inyong lahat sa RCCI family. Ako po ay mag-share lang po ng Genesis chapter 9 verse 22-23. 22. At si Cham na ama ni Canaan ay nakakita ng kahubaran ng kanyang ama at sinaysay sa kanyang dalawang kapatid na nasa labas. 23. At gumawa si Sem at si Japet ng isang balabal at sinabalikat nilang dalawa at lumakad ng paurong at tinakpan ng kahubaran ng kanilang ama. At ang kumuha nila ay patalikod at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. Amen. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Ito po ang aking message sa Genesis 9, 24-25. Nang mawala na ang kalasingan ni Noe at malaman ang ginawa ng bunsong anak, 25, sinabi niya, "O ikaw, Kanaan, ngayon susumpain sa mga kapatid mo, ikay paaalipin." Yun po, maraming salamat po muli. Genesis chapter 9 verse 26 to 27. At sinabi niya, "Purihin ng Panginoon ang Diyos ni Semi at si Kanaan ay maging alipin niya. Pakapalin ng Diyos si Japet at matira siya sa mga tolda ni Sem at si Kanaan ay maging alipin niya." Magandang gabi, Redeemers family. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 9 verses 20 and 29. Itong nakasaad. Si Noe ay nabuhay pa ng 350 taon or 350 years pagkatapos ng baha.
kaya't umabot siya sa gulang na 950 taon o 950 years bago namatay. Amen. Yun lang po. Maraming salamat. God bless.